Isang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan. So all over the world guys at saka mga fans natin dyan. Update na naman po tayo sa Kimpo Gana for today. Eto guys, yung mga hindi pa nagkape dyan, ikape muna sila para sa ganun ay may masmasan yung kanilang araw at saka umaga. Eto guys bago natin umpisa ng ating updates ay introduce ko muna sa inyo ang ating intro. Pasok! Heto tayo na naman guys. Ang update natin for today guys ay tatlong topic tayo. Ang unang topic natin ay si Kim Chiu po ay nagpapacheck up monthly. Or ewan lang natin kung bakit. At ang pangalawang topic natin for today guys ay yung family ba ni Kim Chiu ay okay ba kay Paolo Avellino? At ang pangatlong topic natin for today guys ay yung si Paolo Avellino ba? Ano kaya yung opinion niya sa pag-unite kay Kim Chiu at saka kay Sian Lim na parang hinihingi kasi ni Sian guys na makaroon sila ng project. Okay, alright. Unang topic natin for the day ay umpisa na natin kay Kim Chiu kung bakit siya may monthly check-up. Ayon dito sa ating legit na sources guys ay si Kim Chiu pala guys ay gusto niyang magkaroon ng yung semilya niya. Yung semilya niya ay gusto niyang iserve or baga is gusto niyang i-keep dahil nga ang dami pa naman yung project. Saka hindi ibig sabihin guys na monthly siyang nagpapacheck up ay may sakit na. Hindi lahat ng mga nagpapacheck up guys ay may sakit na malubha. Kasi ito ay yung sabi ng mga isang buzzers or some fans nila na sinabi na bakit may monthly check up si Kim Chiu? Bakit? Ano ba yung sakit niya at bakit hindi sinasabi sa publiko? Ito guys bilang isang fans ng Kim Chiu ayon dito sa ating legit sources ay si Kim Chiu po ay may monthly check up talaga siya sa kanyang health. Kasi nga very conservative at curious si Kim Chiu sa kanyang mga health guys. Kasi nga napakaganda naman kasi guys na may monthly check up ka kahit wala kang sakit. Para sa ganun mamonitor mo kung ano yung kumusta naman yung katawan mo or yung kalusugan mo. Normal lang naman yan guys. Kaya wag nating lagyan ng negatibo na comment na yung porke may monthly check up ka na ay may malubha ka ng sakit. Hindi po yun guys. At saka si Kim Chiu naman guys, alam naman din natin na siya ay yung number one talaga na inaalala ni Kim Chiu yung kalusugan niya kasi nga yung kanilang trabaho yung sa kanya sa showbiz na halos wala ng pahinga, konti na lang yung mga pahinga niya at halos siyempre yung pagod ba. Isipin mo ikaw kumikita ka ng malaki tapos hindi mo man lang monitor yung health. Diba? Pas kwan naman yun mas pangit naman sa pakiramdam or pangit naman na pakinggan, diba? Kaya yung mga netizen guys na nagsasabi na may tinagitago si Kimi na sakit, ay wala pong katotohanan yun. Very curious lang si Kimi sa kanyang health. Kasi nga kahit naman sino dito, kung ikaw ay curious sa iyong health, normal lang na magpapacheck up ka. At saka yung kumusta naman yung kanilang banding ng kanilang pamilya kung tanggap pa si Paolo. Ito guys maraming nagsasabi na hindi, parang nahihirapan sila na tanggapin si Paolo dahil yun nga, hindi naman sa Chinese at saka hindi naman siya yung bet ng pamilya ni Kimi. Pero in fairness guys walang katotohanan yung hindi nila bet si Paolo Avellino kundi mas pabor pa nga sila kay Paolo dahil sa dami ng problema ni Kimi guys ay nandyan pa rin si Paolo sa kanya. Hindi niya iniiwan halos lahat. Halos hawak kamay na nila ni Paolo. Sa lahat ng hirap at ginhawa
sa lahat ng mga nangyayari sa kanila guys ay nandyan pa rin si Paulo na taos-pusong sumusuporta ay Kimi sa lahat ng bagay. Ramdam na ramdam din ng mga netizen yan guys na halos lahat ng mga ginagawa ni Paulo or halos lahat ng mga ginagawa ni Kimi ay suportado nila yung isa't isa. Hindi naman sa ibig sabihin na porque hindi na nila gusto si Paolo Avellino dahil nga sa lahi ba. Wala na akong ganun na epekto yun guys. Siyempre kahit na siguro ikaw guys na yung pakiramdam kasi ng mga netizen guys ay yung bang ayaw ng mga pamilya ni Kim Chiu si Paolo Avellino kasi nga medyo nagigpit si Kim Chiu sa mga pera sa ngayon guys. Hindi naman masyadong hindi yung sobrang higpit pa kundi kaya guys ay parang iniisip na ni Kim Chiu yung kanyang future at saka lahat naman ng mga gusto ng kanyang pamilya ay binibigay niya naman. Pero sa ganun lagay guys sa ngayon na iba na kasi yung future na din yung kwan ni Kim Chiu sa kanila ni Paolo Avellino. Kaya nakakaroon po ng kwanting kampuhan sa kanila dahil nga parang nakafocus na at hindi naman parang nakafocus na talaga si Kim Chiu sa kanyang future. Siyempre si Paolo Avellino naman guys ay yun naman yung idea niya at yun naman yung decision niya na mag-focus sila sa kanilang future na dalawa dahil wala naman makakatulong sa kanilang dalawa guys kundi sila lang. Yun nga yung sabi nila guys na sabi nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino guys na habang may mga projects, habang may mga endorsement, habang kumikita sila ay patuloy pa rin sila nag-i-invest na maraming business or nilalaan nila yun sa kanilang future at sa kanilang mga anak. Mahirap din naman kasi yung mawalan guys kasi ramdam din nila yan. Noon ay nawalan din sila pero sa ngayon ay alam mo na dahil marunong silang magawak ng pera at isipin din nila yung kanilang sarili. Ay mga sinasabi ng mga ibang mga nagko-comment or mga fans nila or mga siguro hindi nila fans to or fans sabihin na lang din natin na fans nila or mga bosses nila guys na ayaw daw nila kay Paulo kasi nga hindi na naging giver si Kim Chiu simula nung naging sila at ramdam ng mga kaibigan nila at sa pamilya ni Kim Chiu na medyo may umiba na kay Kimi. Hindi naman sa yung nilalagay natin sa langanin si Kimi at si Paulo guys. At saka hindi naman natin ilalagay din sa langanin yung mga nag-comment na mga bashers or mga fans sila. Kundi kaya guys is nasa gitna lang tayo. Siyempre kung ikaw naman yung nasa sitwasyon ni Kimi, normal lang naman na magkaroon ka ng idea na maging maigpit din paminsan-minsan. Kasi lahat naman ng mga bagay guys ay pag halos ibigay mo na lahat ni walang matira sa'yo ay ikaw din yung kawawa balang araw. Kaya nga napag-isip-isipan din nila Kimi at saka si Paulo na mag-invest ng maraming business para sa ganon ay para hindi sila mawalan ba. Kasi mahirap talaga guys gaya ng mga nakikita natin ng mga ibang artista na sikat noon tapos ayun nga, bigla silang nawalan. Eh hindi nila mahagila kung saan na sila magpapatulong. Diba halos lahat nga yung ginagawa na nila is parang bumalik na sila sa yung parang hindi artista ba. Pero syempre mahirap yun guys bilang isang artista na sikat ka noon. Tapos ngayon pag-alagala ka lang kasi wala kang mga project at wala kang napundar, wala kang ipon. Number one kasi pag marami kang project guys ay siyempre tumulong ka sa pamilya mo, normal lang yun. Pero isipin mo rin yung sarili mo kasi nga hindi naman lahat ng bagay marami kang project at hindi naman lahat ng araw o oras ay sikat siya. Diba? May mga weather kasi yung mga panahon ngayon na nasa ibabaw ka, bukas nasa itaas ka, or bukas nasa ibabaw ko na naman.
it's not all the time na marami kang pera. And it's not all the time na marami kang project. And it's not all the time na always yung pera na sa'yo lang. Diba? Kahit naman siguro sino, kahit naman siguro ikaw kung sakali ikaw yung nasa sitwasyon nila. Kaya yung mga advice na netizen kila Kimi at saka si Paolo Avellino na tama lang yung ginawa nila na mag-ipon-ipon muna kasi nga mahirap ang mawalan. Kaya dadako naman po tayo sa panguling topic na kung saan ay si Paolo Avellino guys na ano kaya yung idea niya sa about sa gusto ni si Yan Lim na mag-reunite sila Kim Chiu saka si Yan Lim sa project. In fairness naman kay si Yan Lim guys, naramdaman niya na siguro yung kawalan ni Kim Chiu sa kanya. Naramdaman niya na siguro yung kawalan din ng mga fans sa kanya, yung kawalang gana ng mga fans sa kanya kahit ang ganda-ganda ng kanyang movie na promoter yung kanyang ginagawa or gagawin ay walang nanonood sa kanya. Naramdaman niya na yung tinatawag nila na yung wala si Kim Chiu sa kanya ay nawala na rin lahat sa kanya. Kaya nasabi ng mga fans na kung bigyan daw ng second chance si Yan Lim na mag-reunite kay Kim Chiu ay I don't think so if Kim Chiu let it. Kasi nga wala namang kay si Yan Lim guys lang, ang gusto niya lang is relasyon lang. Pero yung commitment, wala yun. Parang malabo pa yung gusto niya lang na know it's other in how many years so yun ang ganun. Wala pagting sa kasalan. Wala siyang, kumbaga wala siyang idea. Hindi niya nababanggit yung kasal. Wala siya sa mga ganun na level. Pero kay Kim Chiu kasi guys ay commitment and relationship at future, yun yung gusto niya. Kaya yung mga netizen guys na nagsasabi na bakit masyadong malabo si Yan Lim kay Kim Chiu, bakit hindi bigyan ni Kim Chiu si Yan Lim ng second chance, ay yung pinagdadaanan ni Kim Chiu noon guys kay si Yan Lim ay sobrang hirap. Kasi nga, ikaw ba naman na umabot kayo ng 12 years na relasyon? 12 years. Tapos, di man lang di mo mabanggit ang engagement. Di man lang hindi mo mabanggit ang kasal. Di man lang hindi ka supportive sa mga project ni Kim Chiu na ginagawa. Parang ang labo eh. Kahit naman siguro ikaw kung sakaling ang boyfriend mo, ang partner mo ay walang plano sa buhay ba na yung arrangement sa inyong dalawa gusto lang is relationship lang, companionship, ay mahirap yun. Kasi sa panahon ngayon guys, kahit marami kang pera, marami kang project, kung yung relasyon mo naman or yung partner mo naman ay walang kaplano-plano sa future ninyo, eh siyempre bitawan mo. Ang pagbibitaw kasi ay yan yung pinakamasakit sa lahat. Pero yan din yung napapasaya sa'yo, diba? Aanhin mo ang relasyon na 12 years kung wala namang plano, wala namang commitment, wala namang future, hanggang dun lang ba yun? Kaya si Kimi guys, hindi naman natin masisisi si Kimi kung baga na hindi pa siya ready na makipag-reunite or gagawa ng collaboration kay si Yan Lim dahil sa nangyari sa kanila. May trauma na si Kimi kung iisipin natin guys, ang lakas ng impact kay Kimi yung ginawa ni si Yan Lim. Kahit sino. And this is for today guys. Maraming salamat sa palagi niyong pusubaybay sa ating YouTube channel. Shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan guys sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa may ibang bansa din na palagi nanonood sa atin. Maraming salamat guys. Always think positive at pray to God kasi ang pagiging positibo at nakakommit sa Diyos or committed ka sa Panginoon ay isang malaking bagay yan sa pang-araw-araw natin. Maraming salamat sa inyo at God bless po sa ating lahat.